Tayo po ay manalangin ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat at muli ay pinipon mo kami dito sa tahanan ni Ate Lini na kami po ay makapag-aral ngayon ng mga salita. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinagdadaloy sa bawat isa sa amin. At maraming salamat din po sa mga kagalingan ng aming karamdaman. At nawa nga po Lord sa hapong ito ay ipaunawa po ninyo kung ano man po ang aming mapag-aaralan at higit sa lahat ipamuhay po namin sa pang-araw-araw ang aming matututunan para sa ito. Ito po aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Okay, ang ating pag-aaralan, pwede ba tingnan ninyo ang inyong mga kamay? Ano ba ang napapansin ninyo sa kamay? Hindi pare-pareho ng haba. Ha? Hindi pare-pareho ng haba. Nakuha na tumbok agad eh. Yung kapalaran. Maraming bukit. Ha? Kapalaran. Maraming bukit. Di ba mayroong kasabihan, titingnan ng palad para kapalaran, kung ikaw ay mayamanin, makikita daw dyan. At kung ikaw ay maghihirap, makikita dyan sa guhit ng palad. Meron basta doon daw. So, eksakto, Ate Lini, ang pinakatamang sagot na sa tanong ko, ano ang napapansin ninyo sa kamay natin, ang mga daliri ay hindi Pare-pareho. pantay-pantay. Wala, di ba? O, mataas to, mababa to, walang pantay. Anong ibig sabihin? Bakit ko yan inihalintulan? No? Bakit yan ang ating pag-aaralan? Ito na. Ibig sabihin po niyan, sa isang chart, mayroon po talagang iba-ibang ugali. Ito mayroon po talagang iba't ibang ugali. At hindi mo pwedeng hanapin, hindi mo pwedeng hanapin sa kapwa mo yung ugali mo. Dahil wala kang matatagpuan. Diba? Kasi, halimbawa, tulad ko na lang, halimbawa, ako ay pastor. Abay, gusto ko, yung pastor na makukuha ako, dapat katulad ko. Hindi pwede. Magkakaiba yan. Halimbawa, sa mga asawahan na lang, bigyan ko kayo ng example. Pag parehong sikat, celebrity, tumatagal ba ang pagsasama? Ako marami ako nabalitaan ng mga celebrity. Buwan lang naghiwalay na. Kasi yung mga pride, iba. Right. Pangalawa, kasi parehong-pareho po eh. Nakuha ba natin? Parehong-pareho na sikat celebrity. Pareho. Walang magpapahinuhod. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example sa mag-asawa kami ni Mrs. Hindi kami magkapareho. Napapansin nyo? Si Mrs. may higpit. No? Hindi pwedeng wala kayong memory bills. Hindi pwedeng hindi kayo nag-judge down. Nakukuha niya? Ako, inutusan ko kayo. Hindi. Si Ana kanina, uy, sabi niya, Ate Lenny, sabi niya. May assignment tayo. Si Pastor ka matutulog. Eh, kasi ako si Mrs. Yari tayo ka sa mga best. Sabi ko, bakit mo sinabi? Oo, sabi niya, yari tayo sa mga memory bills. So, ang gusto ko ipakita rito, tama din si Mrs. Kasi yun ang gift niya. Oo. Ako, tama din na hindi ko kayo inuutusan mag-jot down nga. Dahil ang gift ko, love. Gusto ko na huwag kayong madaliin. Itong asawa ko, gusto niya madaliin. Nakukuha niyo ang point. At tingnan niyo, bakit kung kami pareho, halimbawa, di ba may kasabihan, ang magnet, negative sa negative, pag dikitin mo, madidikit ba? Hindi. Kinakailangan ang isa negative, ang isa positive. Dikit na dikit yan, kapit na kapit. Kami ni Mrs., hindi ko alam kung sino ang negative at positive. Si Mrs. maaaring negative, ako ang positive. Maaaring siya ang positive, ako ang negative. Kaya kami, dikit na dikit. Dahil inabot na kami ng 49 years. Karamihan sa mag-asawa, naghihiwalay. Diba? 49 years na inabot kami. Bakit? Magkaiba kami lang.
Hindi pantay yun, tingnan mo ang daliri. Oo. Magkaiba kami. Pero ang importante, nandoon yung love, nagmamahalan. Yun ang pinaka-importante. Kaya nga tayo sa church, gusto ko rin love. Kaya dito, sabi ko, kaya ako hindi maigpit. Di ba? Sa inyo. Ang ini-inject ko sa atin, harmonious relation. Yung magandang samahan. Hindi yung puro batas. Ayaw ko yung puro batas. Nakukuha niyo ba? Okay. So, magkaiba po talaga. Kaya, tayo, di ba? Si Kuya Jet, ako, magkaiba rin kami. Pero kailangan ko siya. Oo. Kailangan ko siya kasi yung ability niya, yung abilidad niya, wala sa akin. Nakukuha ba? Yung abilidad ko, wala din sa kanya. So, pagsamahin, nakukuha niyo ang point. Kaya, ang sabi ko, igagalang niyo siya at ako. At kami, pantay. O tulad sa inyo, apat tayo nagsasalita. Si Ate Lilia, si Ate Lenny, Kuya Jeff, ako, apat tayo. Lahat yan, wala tayong kikilingan. Diba? Kasi lahat yan, walang magaling sa atin. Walang magaling na mga manggagawa. Iisa lang ang magaling, si Lord. Dapat tayo, mga membro, dapat Christ-centered, hindi pastor-centered. Baka sasabihin kasi, may naririnig ako sa iba, ay, ayaw ko dyan, gusto ko dito. Gusto ko alam niyo na, yung namimili. Dahil gusto ko siya, magaling siya eh. Walang magaling kong pastor. Lahat yan, katulad ni Ate Lini. Hindi ka magaling, Ate Lini. Ako, hindi rin ako magaling. Pero, ang tingnan natin, pag nagme-message si Ate Lini, yung salita ng Diyos, may teksto, di ba? Binabasa mo, ini-explain mo, yun ang mahalaga. Kaya nagulat na ako doon sa isa mo. Abay, almost 400 na ang views. Yung huli mong pagsalita. Almost ng 400. So, ibig sabihin, maraming nagkagusto sa message na binigay mo. Natatandaan mo ba yung message na yun? Andiyan, naka-record lahat siya. Yun, yung huli. Oh, so, ipinakikita rito kasi ang mahalaga yung Christ-centered tayo. Di ba? Ulitin ko, Hebreo 12:2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. Pag sinabing ituon, siya lang ang titingnan natin sa loob ng church. Diba? Ate Lisa? O, diba? Niyayaya ka. Hebreo 12:2. Pakibasa. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Okay. So, tama. So, dapat daw, pag nasa loob tayo ng church, Christ-centered. Alam niyo kung bakit? Pag hindi tayo Christ-centered, sasabihin ko sa inyo, ay, gagawa ang kaaway. Ano ba yung kaaway? Yung diablo. Magkakampi-kampi. Ano ba yung pagkakampi-kampi? Kasi hindi tayo Christ-centered, pastor-centered tayo. Baka sabihin niya, ay, gusto ko si Pastor Jeff lang ang magsasalita. Pag si Pastor Edgar, ayaw kong umatin. O kaya, gusto ko si Ate Lilia lang, ayaw ko kay Ate Lini. O gusto ko si Ate Lini lang, ayaw ko kay Ate Lilia. Ang tawag po dyan, Pastor-centered and Preacher-centered. Kasi kayong dalawa ni Ate Lilia, Preacher na kayo. Hindi nga kayo pastor, pero Preacher. Nagbibigay mensahe. Tingnan mo yung message, unawain mo. Yun, message. Kasi meron namang text, meron namang verse para kaliwanag. Yes. Unawain yan, basahin yan. Huwag titingnan yung sarili nating pagkatao. Alam niyo kung bakit? Kung nakatingin sa tao, ako makasalanan ako.
Di ba? Kala nyo, pastor ako, hindi ako makasalanan. Makasalanan ako. Lahat kayo makasalanan din. Di ba? Pero, ang pinakamaganda sa ngayon, yung kasalanan ko, kasalanan ni Ate Lisa, kasalanan mo Ate Lini, inako ni Kristo. Nung inako niya, may kasalanan pa ba tayo? Wala na, inako niya. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ang dapat mamatay sa cross. Si Kristo ang namatay sa cross dahil sa pagmamahal ni Kristo sa atin. Mahal na mahal tayo, di ba? O, ano sabi sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. No? O, kaya ano naman ang gagawin natin? Di ba? Anong sinabi ko kanina? Mahalin din natin ang Diyos. Pag God is love, mahalin natin. So, kaya tayo pumunta sa church dahil kay Lord. Ano po ha? Kaya tayo nagsimba, Ate Lisa, dahil kay Lord. O ngayon, natutuwa ko kay Ate Lisa dahil sabi ko nga kay Ate Lisa, nakikita ko yung buhay namin mag-asawa sa kanya. Sabay, kinalo pa nga kami noon, laging 30 minutes advance. Ito, almost 1 hour. Minsan lampas pa ng 1 hour. Kasama pa yung mga anak. Kasama pa mga anak. Kaya ang ginagawa namin, naisip ko, sayang ang oras. Kaya nagsa-Sunday school kami. Tinutunuan ko sayang eh. Di, mabilis ang paglago sa kanya. Kasi ganito talaga yan eh. Mababasa sa natin sa unang Korinto chapter 3, verse 1 to 5. Unang Korinto chapter 3, 1 to 5. No? Or 3 to 5 na lang. Para madali. Ang sabi doon, si Pablo ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Subalit ang higit na mahalaga, ang Diyos na nagpapatubo at nagpapalago. Pakibasa na sa 3, 4, 5. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iingitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba't palatandaan niya na kayo namumuhay pa ayon sa laman? Sandali, di ba? Nakakampi-kampi kasi. Ako kay Pablo, ako kung magasakuan sa atin ngayon, ay gusto ko si Pastor Edgar, gusto ko si Jeep. Marang ganon. Ay gusto ko si Ate Lilia, ay gusto ko si Ate Lini. Nag-aaway. Ang sabi, taga-sanlibutan pa. Tuloy mo, hindi pa tapos yan. Tuloy mo. Sa 5, No, 5. sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na pinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkulin ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdidilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Kita mo? Kayo, tulad nito, mahilig silang maaga doon, nakakarinig ng salita ng Diyos. Ako ang nagtatanim. No? Minsan si Lilia nagtuturo sa inyo, si Mrs. ang nagdilig. Pero ang higit na mahalaga, ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang ibig sabihin, lumalago ka na, Ate Lisa. Di ba? Noong hindi ka nagsisimba, alam mo ba yan lahat yung mga pinag-aralan mo? Oh, wala kang nakaalam-alam. Kaya, ewan ko, parang ako hindi na talaga ng Panginoon dito eh. Sabi ko, hindi ako nahirapan mag-imbita dyan. Subukan mo lang, sabi ko ganyan. Kung yung sinubukan, hindi na tumigil. Kasi Nagpatuloy na siya. pangarap ko talaga. So at least ito na yung pagkakataon na nangyari sa kanya. Malay mo, pagdating ng panahon, sabihin, Pastor, o Lisa, ikaw ang speaker. Pwede ho yan. Hindi mangyari yun. Pwede. Ay, tingnan nyo ha. Ako, Tingnan, yung unang-una, sabi ko, kanta ka. Yung Our Father, pwede yan. Ayaw ko, ang daming tao eh. Oh, pero tapang, hindi ko tinigil. Oh, kumanta na, ang daming nagulat. Kasi mali naman yung presided, dapat tinawag na aawit. Basta sinabihan lang, pumunta ka na doon. Oo. Mali yan. Dapat Sino ba i-announce. presider na? Ay, hindi ko na alam yun sino.
Eh kaya di ba nagulat si Angie, nagulat si Mylene, sila Jo. Oh, anong gagawin nun? Asa pa? Kumanta siya. Oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng pagkakanta niya. Oh. Tapos, oh, sige. Wala pang, kung sabay sa pagkanta, marami nang kumanta. Kaya lang, nagtatago naman. Ayaw pumunta sa harapan. No, nakatago. Okay. Sunod, sabi ko, testimony. Ayaw na naman. Ayaw na naman. Tapos maya-maya, nagsulat. Nakita niya. Eh, hindi mo naman isusulat nung puro kasinungalingan. Puro pawang katotohanan yun. No? So, wala, di ba? Ang tapang. Nagpatotoo. Ang ganda. Eksakto pa doon sa message ko. Di ba? Ano ang message ko noon? Sino nakakatanda? Ikaw? Yes! So, kita mo, tinatandaan. The family that prays together is stays together. Oh. So, diba? Anong example ko doon? Dalawang bahay na nagtayo. Nagtayo sa bato, nagtayo sa buhangin. Oh. Ano ang ginagawa nung nagtayo sa bato? Ang ibig sabihin, pinamumuhay niya ang salita ng Diyos. Dumating ang unos, dumating ang bagyo, hindi nawasak. Eh, itong karnal, katulad nito, karnal Christian yan, yung 1, 2, 3, mahilig pa sa debate or sa gusto pa, namimili pa, kay Apollos ako, kay Pablo ako. Oh, hindi pinamumuhay ang salita ng Diyos. Dumating yung unos sa buhay nila. Kasi family yun eh. Literal lang yung yung bahay. Ang nawawasak na tunay, yung pamilya. So ba? Dumating ang unos sa buhay nila, dumating ang bagyo sa buhay nila. Problema dumating sa buhay nila. Anong nangyari sa pamilya? Nawasak. Wasak, hiwa-hiwalay. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi pinamumuhay. Kaya ito, thank God na si Ate Lisa ay hindi lang ipinamumuhay, tinatandaan niya pa lahat ng aral ng itinuturo. So, kaya, ba't ako napunta doon? Ang daliri, walang pare-pareho. Kaya tayong apat, hindi tayo pare-pareho. Dahil kaming dalawang pastor, pero pareho pong kailangan yan kasi tayo ay nagpapalago. Natutuwa nga ako sa, di ba? Pinasa ko sa iyo, Ate Lini. Nagpadala si Kuya Joel ng 5,667. At ang maganda ang sinabi niya, nagpapasalamat ako, Pastor, dahil napakasipag niyong mag-asawa, no? At wala kayong kapakuran at maganda ang leadership mo. Nakikita niya daw eh. Nakikita niya ako kasi may ano siya. YouTube. YouTube. Oh. Sa YouTube, pinapanood niya. Yung na service. Yes. Nakikita niya ako. At nakikita yung pagbabago natin na ibang-iba na ngayon. Oh. Kaya thank God na nandyan si Kuya Jeff. Actually, gusto ko Pastor Jeff. Kaya lang, ayaw niya tawagin Pastor. Kuya Jeff. Okay lang. Walang problema doon. Kaya malaking bagay talaga ang nagtutulungan. Kasi tayo dapat hindi pastor-centered, Christ-centered. Hebreo 12:2. No? Okay. So, hindi para-pareho ha. Kaya, halimbawa, yung example, may oras pa naman. Mababasa natin sa Unang Korinto, chapter 12, verse 12 to 21. Tama-tama yan, alas 4, tapos tayo. Ibasa mo. Unang Korinto 12, verse 12 to 21. 11. 12. 12. Hanapin mo ang 12 yan. 21. Ay, 12 muna. 12. 12. Pagkatapos 12, hanapin mo ang 12. 12, 12. Ito. Oh, 12 yan. Oh, sige, tuloy-tuloy ang basa. Si Kristo ay ang isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binabautismuhan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Okay. Tayo daw, lahat tayo sa loob ng church ay katawan ni Kristo. No? At tayo ay nabautismuhan sa isang espiritu. Sige, tuloy. Upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinag-inuman
paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan kung sasabihin ng tainga? Hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, nilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Okay, sandali, yan muna, tandaan mo lang. Ang ibig sabihin daw, tayo sa loob ng church, we are body of Christ. Isang katawan tayo. Hindi mo alam, halimbawa si Ate Lini, baka ikaw ang paa, o ikaw ang ulo, ang talino. Yun ay gagawin mo. So, iba-iba. May paa, may kamay, may mata, may tainga, may ilong. Yun ang ibig sabihin. Magsama-sama tayo para sa ikalalago ng Iglesia ni Cristo. Para lumago, pagsama-samahin yung mga abilidad, yung mga gift natin. Kaya ikaw nga ngayon ay treasurer, si Mrs. Secretary, ako pastor, at iba-iba pa. So, ibig sabihin, hindi pwedeng magmalaki ako, hindi pwedeng magmalaki ka. Kasi lahat tayo ay sangkap. Kailangan niya ni Kristo. We are body, si Kristo ang ulo. Sige, tuloy mo. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Okay. Pero tinan mo ha. Kung ang lahat ng bahagi, tinan mo, para pareho. Halimbawa, mata. Kung lahat itong katawan ko puro mata, wala na yan. Kasi tingnan mo nga itong daliri, ibabalik ko sa daliri. Iba-iba talaga, hindi pantay-pantay. Iba-iba, sige, tuloy mo. Ngunit, ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Di ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pa nga kailangan. Ang mga bahagi ng katawan. Okay, sandali. Maganda yun. O kaya, kung ang nakikita nyo, ay ayaw ko dyan kay Ate Lili, mahina yan. Hindi, mas kailangan nga yung mahina kaysa doon sa magaling. O sige, tuloy mo. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pa nga kailangan. O Ang mga bahagi ng katawan na inakala natin hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siyang nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit, nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaano marangal upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi. O yan, pagkabahabahagi. Ano ibig sabihin ng pagkabahabahagi? Di ba sinabi ko sa inyo kanina? Ay, gusto ko Pagkawat ang mata. Oo, sige. Tuloy, sige, tuloy mo Sa pagka. halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Amen. Halimbawa, nasaktan mo, si Ate Lini, nasaktan natin. Ang buong katawan, ramdam yan, Ate Lini. Nakuha mo. Ramdam yan. Kapag nasaktan daw ang isa, ramdam yan. At saka ito na nga ang sanhi ng pagkakampi-kampi. Yung gusto ko siya, yan ang resulta. Pero pag Hebreo 12 tayo, Christ-centered lang tayo. Siya ang titingnan natin talaga. Matagal ko nang itinuturo yan. Matagal ko nang itinuturo, pero mayroon pa rin hindi pumapansin. Dapat pakinggan natin yan, Christ-centered lang tayo. Natuwa ba, Ate Lini? Christ-centered. Dahil lahat tayong manggagawa ay hindi pare-pare. May kanya-kanya tayong abilidad ayon sa mga kanyang binasa. At lahat yan kailangan sa ikalalago ng Iglesia ng ating Panginoon. Okay. Mayroon ba kayong katanungan sa ating napakabilis na pag-aaral? Ano kaya, Pastor, year 2024? What is isang buwan? Ano lang naman, 4 na linggo, isang buwan. First Sunday kayo, second Sunday siya, third Sunday si Pastora. Subukan nyo, hindi yung kayo lang nagpapagitan dalawa.
kung kailan nyo lang kami ito. Minsan lang nyo gawin yun. Sa loob ng Hindi. buong taon. Hindi ho. Sa isang buwan lang. Tapos, Hindi. di ba meron nga? Ngayon nga November eh. Ganyan ang mangyayari. Hindi ho. Kasi sa isang taon, sabi nyo, tiga-apat lang kami ng beses ba? Yes. Kung wali ang sinasabi ko sa inyo, grabe. Sa isang buwan, 4 weeks. First week kayo. Second si Kuya Jeff. Third week si Mrs. Fourth ka. Gawin nyo, minsan nyo lang gawin yun. Minsan lang. Tingnan nyo yung views na ano, tingnan nyo yung, Sa YouTube. tingnan nyo yung Kung ano ang result ng mga, yung nanood. Hindi naman ako doon. Depende naman yun. Wala tayong makikita doon na dahil sa maraming views, magaling ka na. Hindi nga ako naniniwala sa pagalingan. masaya na. Teka muna, pastor. Okay, ano ang gusto mong mangyari? Parang natuwa nga ako kasi kay November. Sunod-sunod kami. Okay. Hindi. Parang Okay, so yun lang. Wala na ibang tanong. Mangyayari po yan. Ibig sabihin yan, 4 na buwan tayong mangyayari yan. Kasi 4 kayong tig-4 kayo. 4 na buwan mangyayari. Hindi ko lang malaman kung ano, January, February, March, April. Ikaw naman, Ate Lisa. Dahil eksakto na. Wala ka ng tanong? Okay, so closing prayer si Ate Lenny. Ate Lenny. Lord, maraming salamat po sa sa ito. Alam ko na kahit kami tatlo. Pero alam ko na nandiyan ka sa mga karami na hindi mo kami pinapabayaan sa ating mga Panginoon. Isa, dalawang nakakapit mo sa mga ganyan na nandiyan ka kasama namin. Sa aming natutunan kay Pastor Panginoon ko, itunay na maglenta sa bawat puso na sa sa iyo, Panginoon ko. Dalangin mo po si Lisa na hindi mo siya pinapabayaan. Hindi lang po si Pastor Panginoon ko. Kung ay nagpapasalamat po kami, bumalik po ang lahat ng may karamdaman sa kanila. Ang patuloy mo po siyang bigyan ng pagkakulang mula sa iyo. Salamat po at lagi na kami ginagabayan, ginagaluan ng iyong kasinita. Panginoon, dalangin ko po ang ating nararamdaman, Panginoon ko, kaya magkakabayo sa iyo. Alam ko, hindi nila ako pinagagayo. Dalangin ko sa mga katawan ang pinagkakaroon ko sa amin. Dahil ako po yung kasama, ako lahat po rito. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabay at pagtubay mo sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri at pasasalamat namin sa mga ganito. In the mighty name of Jesus, Amen. Amen. Okay, maraming salamat.